Maraming salamat sa iyo, Ivan. Ako, isang malaking karangalan dito ngayon sa Las Piñas City kung saan ginagawa or saan ginawa ang andas na ginagamit natin ngayon tuwing Feast of the Black Nazarene. Nandito tayo ngayon para mas kilalanin pa natin yung mga dimensions nito, paano siya gumagana, paano siya umaandar. At nakakatuwa dahil first time ko na makita siya at malapitan pa, maliit lang pala siya. It's 8 feet tall, tapos on 10 feet yung kanyang haba at lapad. Pero magtataka ka kung gaano karaming tao nakakasampa sa kanya. At para mas malaman pa natin kung paano ito ginawa, paano mine-maintain at kung ano-ano pa mga detalye nga, makasama natin si Architect Ed Saral. Hello po, Architect. Good morning po sa inyo, sir. Good morning. Sir, ito pong andas po natin, bago po ba siya or kailan po siya ginawa? Bali, binuo namin yan siguro mga 2009, tapos ginamit 2010 up to now. Gaano katagal po siya ginawa, nung una siyang ginawa? Siguro inaabot kami ng mga 2 to 3 months. Tsaka paspasan niya dahil dapat iabot sa January. Oo. And then tapos, anong materials po yung ginamit natin sa kanya? Yung subframe niya, black iron, yung tubular frame sa paligid, puro galvanized tube. Then yung skin niya stainless. So ito po, para sa inyo po, mga hanggang kailan siya maglalas? Kasi mga naka 9 years na rin po siya, no? Well, yung 9 or 10 years, it's a test of time. Probably it will go on for another few decades. Few decades? Matibay! Pero lang, kung magpa-request sila ng bago uling andas, gagawa po tayo. Ito po bang design na ito, standard po ba siya? O may kasama din po kayo nag-decide kung paano magiging itsura niya? Actually, pinarevise sila from the original yan. Yung original nila, diretsong square structure. Yes. Ngayon, tapered yung taas at pyramidal para less yung may control sa crowd. Oo, actually, good idea po siya. Ito pong, paano po siya umaandar? Maraming gulong yan at saka ang principal idea dyan parang supermarket cart, grocery okay. cart. Baski saan, pwede mo siyang i-maneuver. Tapos itong mga butas na to, dyan nila sinusuksok yung pingga, yung kahoy na mahaba at saka lubid. Yung kahoy po na yun, lusutan siya hanggang kabilang side. Lusutan yun, magkabila na may lubid pa para sa mga deboto. Oo. Tapos ano po yung totoong maximum capacity dapat nito, yung mga nakasampat nasa loob? As requested by the church, siguro mga 10 to 20. Pero during the Feast of the Nazarene, maabot na mga 40 pataas yan. Taas-baba yung tao. Grabe. Umaabot na mga 40 dun sa nakatungtong dun sa taas. So, dahil nga tuloy-tuloy yung daloy ng tao sa taas eh. Anong pagdating ko dito, hinahanap ko po yung andas kasi sa TV napakalaki po niya at napakaraming tao nakasampa. Hindi ko ma-imagine na ito din pala yun. Actually, hindi mo makikita sa sa dami ng crowd. Oo. Pati yung Nazarene, hindi mo rin makikita kundi yung cross lang. Oo nga. Okay, ito naman po. Ito, may tao na po ba to sa loob? Ayan, sige, dito po tayo sir, dito po kayo sa tabi ko. I-demo lang namin ng kung paano siya umaandar. Yan. So may tao ngayon sa loob, tapos meron siyang, may in charge, may driver, kumbaga. Merong driver sa loob. Ano yung nagpapalit din po ba yon sa haba ng traslasyon? Yun ang malamang salitan sila sa loob. Sir, ayan, ito, nakita po natin na umaandar yung ating andas. Ayan, konting demo lang kasi syempre maliit lang yung space namin, pero ganun yung sistema niya. Ilan po ang gulong total nito, sir? 3 yung malaki, tapos meron pa siyang mga roller guides na 6. Na 6. Tapos na-remember po namin noong mga 2012, nagkaroon ng panahon na nasira yung isa sa mga gulong, tama po ba? Yung mismong umiikot na gulong, yung swivel. Tapos, nag-request kami ng mas heavy-duty mechanical wheel. Isa sa mga devotees ng Nazarene, nag-provide naman. Yun ang kinabit naman. Ever since, hindi na naglolok. So yun yung parang kumbaga yung naging upgrade niya. Mga heavy-duty wheels. Okay. Parang galing sa forklift yun eh. Okay, ayun. So kumbaga, pwede pa siyang ma-update, pwede siya ma-improve kasi mamaya naman po, papakita namin sa inyo ni Sir Ed, yung pinanggalingan na design, yung bago itong gawa nila. Para makita nyo, parang kumbaga, ina-upgrade din nila at saka pinapaganda lalo yung andas, no? In terms of safety po, ano po mga nilagay natin for safety?
Una, yung stability ng structure itself. Tapos, yung mga gulong niya, in-offset namin paloob para yung mga paanong deboto hindi masyadong... Kasi dumidikit nga naman, yung sinasabi ni Sir, yung mga deboto, dinidikit, umaabot sila dito na dumidikit yung paa nila. So nagugulungan sila dati. So in-offset daw nila yung gulong, pinasok ng konti para kahit dikit na dikit yung mga paa ng mga tao. Nakapaa pa naman po, di ba? Oo, yun na nga. Ayun. So mamaya po mas kikilalanin pa natin itong andas at saka syempre yung andas sa pinanggalingan dati at makikita natin kung ano yung mga naging improvements kasi padami ng padami ang ating mga deboto ng Black Nazarene. Salamat po, sir. Yan. Alright, balik sa inyo dyan, Ivan. Maraming salamat, Suzy Abrera.